mga kababayan, nandito na naman po ako. Second video reaction ko. Yung first reaction ko is pro Marcos yon. Tapos ini-explain nung YouTuber na yon, bakit legal ang pagdakip ni ng ICC kay Duterte. Ngayon naman, mga kababayan, pakinggan naman natin ang pro Duterte. At nagsisearch po talaga ako ng mga YouTuber na nagre-react at hindi ko masyadong nakita sila. Ewan ko sino bang mai-recommend nyo para pakinggan ko naman. Ang nakikita ko ay itong si Maharlika. As what I've said, mga kababayan, ako po ay nasa gitna. Born and raised in Cebu at yung mama ko Ilocana, so yung family namin is half-half, may pro Duterte, may pro Marcos, pero we are okay. Hindi naman kami nag-aaway-away. So ako, nasa gitna, 10 years here in Canada, so hindi ako masyado hindi ako loyal sa isang politiko lamang. I'm open-minded, so I'm here to listen. So kung may recommend kayo, post nyo naman yung pangalan ng YouTuber para mapakinggan ko, ha, either pro Marcos or pro Duterte. So ito, pakinggan natin to si Maharlika kasi hindi ko pa to naririnig. Si Maharlika parang isang video lang that I watch from her YouTube channel, yung kay Tulfo, yun lang. So we will watch this and then we will react, ha. And again, thank you for your support. Please like and subscribe. National sovereignty. Ito ang lagi yung naririnig sa mga abogado lalo kayari. Okay? Ang betrayal of national sovereignty o pagtataksil sa pambansang soberanya ay isang mabigat na kasalanan na ginawa ng isang leader na bangag laban sa kanyang sariling bansa. Ito ay nangyayari kapag ang isang pinuno o presidenteng adik. Teka mga kababayan, ano ba meaning ng bangag? Tagalog word ba yan? Ano yung bangag? Sige, continue. Ay pumapailalim sa sunod-sunuran o pumapailalim o sunod-sunuran kapag ang isang pinuno ay pumapailalim o sunod-sunuran sa kapangyarihan ng dayuhan or nakikipagsabwatan sa mga banyaga laban sa kapwa Pilipino at sinisira ang kasarinlan ng ating bayan para lamang sa pansariling interest. Marami sila. Ay, nako, mga Pilipino talaga, marami sila. Ibig sabihin, malinaw na si Bangag Marcos Jr. ay hayagan o harap-harapan na ipinagkanulo at isinuko ang Pilipinas at si Pangulong Duterte sa mga dayuhan at ICC. Sabi ko nga dito, hindi na natin mabilang kung ilang beses ba isinuko o ibinenta ni Marcos Jr. ang ating soberanya sa mga dayuhan. Kayong mga Pilipino, kung sino-sino pang mga banyaga, the fact na yung expose ko sa inyo, na pinapasok nila itong mga ICC personnel last year, kung natatandaan niyo, doon pa lang, tinraidor na, 2023, like kung sinasabi to sa inyo, ito na lahat, produkto na ito ng mga expose natin. Ngayon, sabi ko nga dito, mga kababayan, dahil pumayag si Bangag na diktahan siya ng mga banyagang bansa, lalo na yung ICC, imbis na ipaglaban ng karapatan ng Pilipinas sa mga dayuhan, pinayagan niya ang dayuhan at ICC ang kumontrol sa justice system o hustisya ng Pilipinas at kasama dito ang mga supot na mga na walang bayag, na mga walang utang na loob kay Pangulong Duterte na dumoble ang inyong sweldo, ang inyong mga uniforme na dating panahon ng ibang mga presidente ay nag-aawa kami sa inyo, butas-butas sa mga boots nyo, sardinas lang ang kinakain ninyo, awang-awa, pinagtanggol ko pa kayo nung panahon ni Noynoy, nag-donate kami dahil deserve yung tulungan kayo, pero mga putang buwakan ng ina nyo. Lahat doon na hindi nanindigan sa illegal na pagkidnap kay Pangulong Duterte, mga hinayupak kayo, deserve nyo na may bangag na presidente kayo na nanakawin ang pension nyo, baka hindi na kayo magka-pension. Yung mga bata-bata doon, but in fairness doon sa mga umiiyak-iyak doon, or umiyak,
Naintindihan ko naman na nahirapan kayo, pero dapat noon nanindigan kayo. Mga kababayan, nakakagalit. Sabi ko nga, si Bangag Marcos Jr. mismo ang nagbigay daan sa International Criminal Court para arestuhin si Pangulong Duterte. Mamaya isa-isahin natin to. Ipinagkanulo niya ang mga Pilipino, hindi lang ang Pangulong Duterte, lalo na ang kanyang mga kalaban sa politika. Imbis na ipagtanggol, dahil threat sa kanya si Inday Sara, threat si Pangulong Duterte, dahil tignan nyo naman, kahit ngayon yung vlog ni, yung press conference ni Bangag, na 43,000, I think 43,000 comments, lahat minumura siya, buwakan ng ina. Hindi ba nakikita ni Bangag Jr. yan? Hindi nyo ba nakikita mga sundalong, mga supot, mga pulis na mga walang utang na loob? Sana sa susunod, patawarin ako ng Diyos. Sana hindi magurgur ang mga pamilya nyo ng mga adik. Tangay na, crime against humanity, laban kay Duterte, pinagugurgur lang yung mga salot sa lipunan, kahit nga ako presidente nyo eh. Sabi ko nga sa inyo, masahol pa ako kay Duterte. Dahil uubusin ko talaga lahat ng salot sa lipunan. Diba? Ngayon, hina-highlight ng mainstream media yung mga biktima ng mga addict na mga iba doon stage lang. Eh yung mga ginorgor nila ng mga batang mga inosente, yung mga ginasa ng mga addict, na mga pusher, yung mga sinira nilang buhay ng mga estudyante. Wala bang karapatan yung mga yon? Ha? Kayong mga pulis sundalo na dapat kayo nagtatanggol? Cheers. Ayun. Sabi ko nga, sa halip na iginit ang ating soberanya, itinutulak ni Marcos Jr. ang Pilipinas sa ilalim ng kapangyarihan ng dayuhang korte at gobyerno. Hindi niya kayang ipaglaban ng ating karapatan. Ang Pangulo na dapat sana'y leader ng bansa. Siya pa mismo ang dahilan kung bakit tayo natatapakan. Kaya putang ina, pag pumunta tayo ng ibang bansa, ang tingin sa atin, lahat katulong. Kung hindi katulong, pok-pok. True kayo dyan, Maharlika. Yan talaga ang image ng mga Filipina. Diba? Yan ba gusto nyo? Kahit ano pang bihis ninyo, lalo na yung mga kawatang politiko, kahit paliguan ninyo yung mga sarili nyo ng mga nakaw sa bayan, na mga Hermes na yan, mga luxury, ang tingin sa inyo ng ibang lahi, it's either pok-pok o katulong. True. Marami dyan, yung mga asawa ng politician, yung, parang head to toe, Hermes or LV, nagmumukhang baduy na, imbes klasa na, wag naman yung parang uniform na. Tingnan nyo yung mga real elegant tapos class na mga tao dito sa abroad, yung mga celebrity na class, yung mga mayayaman talaga, angka ng mayayaman. Simple lang naman sila, white t-shirt, black clothes, mga ganyan sana. Pero may isang asawa sa politician dyan sa Pilipinas na, grabe, parang, magsha-shower na lang yata ng Hermes at saka LV. Baduy! Sige, balik na tayo dito kay Maharlika. Bakit? Kasi kayo mismo ang sumisira sa inyo, si Bangag mismo ang nagkanulo sa atin, ang mga pulis kagabi, ang AFP, ang putang inang uling na tore na yan, mananagot yan. Hindi ka magtatagal, buwakan ng ina mo, tandaan mo. Sino ba si Tore, mga kababayan? I-update nyo naman ako, ha? Sino si Tore? Tore, magbabayad ka sa taong bayan, sa lahat ng kasalanan mo. Cheers, Maharlika. Cheers. Hindi nakakapalangga, ito mga traidor. Kaya sabi ko nga dito, mga palangga, huwag natin palampasin to. Dahil ang isang traidor sa bayan na nilabag ang pambansang soberenya at pinagtanulo ang Pilipinas sa dayuhan, ang isang leader, actually hindi siya leader ang isang bangag na hindi kayang ipaglaban ang sariling bansa ay hindi dapat manatili sa kapangyarihan. You have to do something.
ang Korte Suprema. Ano ang sabi? May very reliable source. May TRO. Pero walang ni-release. Pero ngayon, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, huwag tayong pumayag na patuloy tayong gipitin, sindakin, apihin. Ito ang oras na para manindigan para sa ating mga kalayaan. Sabi kong ganon. Dignidad at soberanya. Lumabas na kayo sa kalsada para iparinig inyong boses at ihayag ninyo na ayaw nyo na sa Presidenteng Polboronic at Bangag at Adictus Benedictus. Panghuli, ulitin ko na pinatunayan ng Bangag na ito na sila ay mga kidnapper, mga kababayan. Ano gagawin natin ngayon? Ha? Anong gagawin natin ngayon, mga kababayan? Anong gagawin nyo? Sorry. 80 years old, magbe-birthday ang Pangulo in 2 weeks. Yeah, magbe-birthday ang Pangulo. Yang ICC na yan, mga kababayan, hindi sumunod sa tamang proseso. Paulit-ulit na sinabi ng mga magagaling na abogado, sinasabi ni Harry, dahil nga siya ay list counsel siya ng ICC. Di ba? Na ang pagpapaaresto kay Pangulong Duterte, mga kababayan, ng ICC, ay pakikipagsabuatan ni Marcos Jr. Kasi hindi siya sumunod sa proseso eh. Di ba sabi niya, kanina, sumusunod lang daw sila, nagkipag-cooperate lang daw sa Interpol. Kasi syempre, pag may sabi ng buwaka ng inang yon, sabi ng hinayupak niya, sumusunod lang daw siya dahil pag may tayo din, pag may kailangan tayong itong hayop niya. Sabi niya, Interpol asked for help and we oblige because we have commitments to the Interpol which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipino abroad. Sabi niya, bobo at sinungaling. Sabi niya, hindi na tayo babalik sa ICC at ang sabi niya, hindi siya makikipag-cooperate pero yan po ay isang malaking kasinungalingan dahil ang pag-issue ng warrant of arrest, di ba, na ginawa nila, hindi dapat kabibit-bitin na lang ng ganon, mga kababayan. Sabi nga ni Smokes Harry, dapat yan ay dumaan sa ating korte at i-double check kung yung warrant of arrest ba ay legit, di ba, authentic, at titignan ng kortes natin, Korte Suprema, or kahit anong korte dyan sa Pilipinas, at magre-release ng papeles, papunta sa kanila, okay, sige, dalhin nyo na yan, kasi ganito, kasi ganyan. Pero tinraidor, bakit kamo tinraidor? Na-print ba yung hindi ko pala na-send. Teka lang, handali, mga kababayan. Ito pa mga kababayan, mga palangga. Kung ang ICC, una-una, wala tayong jurisdiction, di ba? Ang ICC, nagdampot sila ng akusado, dapat pera nila ang pinanggastos lahat. Eroplano. Pero bakit? Okay? If this is tama yung information natin, kasi dalawang pangalan ang na-i-submit sa atin. So, na may-ari ng eroplano na sinakyan ni Pangulong Duterte. Tignan natin. Alright? Tignan ko lang dito. May sinend sa atin na papel na allegedly, kasi, wait, ito na yata. Alright, ito. So, itong papel na ito, mga kababayan, yung application for aircraft registration, ang may-ari, wag na itong mga papel na ito, pangalanan na lang natin. Okay, allegedly, ang may-ari, dalawa kasing lumabas, which? Si Martin Romualdez or si Ramon Ang. So, ang question ko, hindi ba planadong-planado? Bakit? Kasi hodang si Romualdez ang may-ari o si Ramon Ang may-ari o si Juan de la Cruz ang may-ari ng plane na sinakyan ni Pangulong Duterte? Set up talaga para kidnapin ng Pangulo. Hindi lang yun, mga kababayan, mayroong
meron dapat consideration at alam ko may batas yan na tinitignan mo yung age ng dinadampot mong akusado kung totoong kung tayo ay miyembro ng ICC, talagang meron silang pwedeng titignan yon at may jurisdiction sila. Kaso nga wala. At pwedeng sabihin ni Bangag Jr. na ayaw namin makipag-cooperate yan, pero sinungaling siya. Sinabi niya yun, di ba? Pero ipinagkanulo niya yung Pangulo. Pinaaresto niya. Kasi dapat yan idaan sa korte, di ba? Paulit-ulit natin narinig kanina, ay kahapon sa vlog natin, 10 hours tayo na dahil tayo, maliban sa hindi na tayo kasali dyan sa ICC na yan, dahil nagtiwalag na nga tayo dyan, katulad ng Amerika, katulad ng Israel. Kaya nga, di ba, si Lolo Trump, noong February 6 ay nag-release siya ng sanction, ng executive order. Di ba? Na freeze niya ang funding ng ICC na yan. Dahil ang sinasabi niya, ginigipit ang mga iba't ibang bansa, lalo na itong Israel, dahil nga doon sa kaguluhan naman ng bansa nila between Palestine, mga kababayan. So ngayon, ang ating bangag na presidente, kahit tayo ay hindi na miyembro, ay ibinenta si Pangulong Duterte. At hindi dinaan sa tamang proseso at violate nila yung legal rights ng Pangulong Duterte. Kasi kailangan pa tignan yung mga dokumento. At ang gobyerno ng Pilipinas, which is ang Korte Suprema o any courts na pwedeng mag-double check doon sa warrant of arrest na yun at bibigyan ng parang, I call it, let's say, clearance or extradition paper na, sige, okay, dalhin nyo na itong akusadong ito. Base sa aming pagsusuri, ay karapat-dapat na dalhin nyo na. Even though na hindi tayo miyembro ng ICC, pero malinaw na itong putang ng Marcos Jr. na sinungaling na hinayupang na authenticated addictus benedictus na ito mga palangga, ay ibinenta niya ang Pangulong Duterte. Yan ang katotohanan. Kasi mga kababayan, planado, imagine mo si Torre. Abogado ba si Torre? Pinapaliwanag, nakita niyo yung mga videos na lumabas. Ang sabi ni Pangulong Duterte, kayo, doon sa mga sundalo, wala, sumusunod man kayo, sabi ni Pangulong Duterte. Alam, di ba? Sabi niya, dito ako magpapalitis. Dahil, sabi niya nga, Pilipino kayo. Pilipino ako. Dito, kung may meron ako dapat harapin ko. Hindi sa ibang bansa. Hindi sa banyaga. Tanginan nyo, lakas yung magloob na lalaban tayo sa bangbang sa China. Dahil inaapi tayo ng China. 4:30. Pero ibinenta nyo ang buong Pilipinas sa ibang lahi. Dahil voluntaryo o nakipagsabwatan kayong lahat. Dahil hindi nyo kayang tanggapin na ang Pangulong Duterte ay minamahal pa rin ang taong bayan at mas maraming nagmamahal at maraming sumusuporta sa kanya. Kasi kung tignan mo yung vlog ni Bangag Jr., lahat yan sa gobyerno, minumura na kayo, hindi nyo pa nakikita. Kung matino si Bangag, mga kababayan, kung hindi sila vindictive dahil ginantihan ng Pangulong Duterte. Teka, nawala ako. Tumawag yung cousin ko. Ano na ba ang sinasabi ni Maharlika dito? Let's continue. Bakit gagantihan? Dahil tinawag siyang Bangag. Totoo namang Bangag. Kaya nga ako ginagantihan din ako, di ba? Kinakasuhan din ako, nag-fabricate ng crime dyan sa akin. That moment, kung totoo ang sinasabi ng jutang gini na yan, hindi kami makipag-cooperate dyan. Diba? Kasi hindi na kami kasapi dyan. Noong panahon ni Pangulong Duterte, yung mga OFW yung nakagurgur doon sa iba't ibang bansa. Well, yung iba, self-defense talaga. Diba? Na gustong bitayin doon sa Kuwait ba yun? O sa Middle East. Pinipilit ng Pangulong Duterte na mailigtas kahit yun ay nakagurgur. Pero si Bangag Jr., former president, na lagi niya sinasabi, matalik kong kaibigan niya, nung ginagamit niyo pa, tagpapasip-sip-sip kay Pangulong Duterte, pinost ko yan kanina. Ibinenta ninyo. Tapos during that, parang, yung pag-aresto nila kay Pangulong Duterte, nagtulog-tulugan ka Bangag? Nag-adik-adik ang hinayupa ka? Pwede yun, ang mga kababayan, hindi totoo na kailangan siyang
Anong sinasabi niya na kailangan lang niyang magkipag-cooperate? Ay ano? Kailangan niya lang sundin yung Interpol notice na yan kasi pag tayo naman ang kailangan ng mga fugitive na ito na nga basahin ko nga uli yun. Ano sabi ng gago niya? Nagko-connect dito. Ang sabi niya, intindihin natin. Sabi niya, if we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipino fugitives abroad. So, di ba? So, ibig niya sabihin, yung mga Pilipinong nakagawa ng kasalanan na gustong ibalik dito sa Pilipinas, kung hindi daw siya pumayag dito sa hindi siya pumayag dito sa sa pakiusap ng Interpol, hindi na tayo mapagbibigyan ng Interpol kapag sakaling may mga fugitives katulad ni kung Arnie Teves, di ba? Na hindi nila kayang ibalik sa Pilipinas dahil ayaw makipagsundo ng Timor-Leste sa kanila. O di ba? Imagine mo, like Arnie Teves at yung iba pa, gagamitin niya yung Interpol para ibalik itong mga akusado o mga nakagawa ng kasalanan. Kasi hodang tinaniman nila ng, si Teves, pinabricate din nila yan. Una sa biktima yan, no? Iuwi nila sa Pilipinas. Pero kung titignan mo yung narrative niya, bakit si Pangulong Duterte Pilipino? Bakit pinadala mong putang ina kang Marcos ka? Ayop ka? Bakit pinadala mo siya? Sige nga. Bakit mo siya pinaaresto? Bakit mo siya tinraidor? Bakit mo tinraidor ang Pilipino? Mga kababayan, nakakagalit talaga. Kasi sinadya nila si Torre ay hindi abogado. Walang ang abogado doon Pinapaliwanag, walang abogado na, mga pulis lang nun, mga pulis na pulpul na mga traidor. Walang nagpapaliwanag, kundi ang mga pinagpapaliwanag si Pangulong Duterte, yung kanyang mga abogadong kasama, na hindi yun dapat ginagawa yan. Kasi, mayroon tayong due process, mayroon tayong rule of law. Ayun, due process, na-deprive ang Pangulong Duterte sa due process. Yung mga legal rights niya na kailangan siya mag-apila, di ba? May motion, nag-file ng petisyon, tapos dinelay-delay nila, at baka ang Korte Suprema ay delaying tactics. Kasi nga sabi ko sa inyo, hindi lahat dyan sa Korte Suprema na yan, ng mga hurado dyan, ay nakikipagsabuatan kay Lisa Tanas. Kaya wala na talaga kayong aasahan sa Pilipinas kung hindi kayo maninindigan, mga palangga. May proseso, nag-apply, inaantay natin yung TRO, wala, yung mga abogado ni Pangulong Duterte, nag-intay, namuti ang mata, pero kasi lahat sila magkakasabuat. Ang daming pwedeng gawin ng Pangulong Duterte, ng mga abogado ni Pangulong Duterte. Di ba, may petition for certiorari ba at habeas, kung ano-ano pang mga petisyon. Pero inabuso ng ng jutang ginimis na Marcos Jr. na to, hindi naman yan si Torre, ganyang katapang yung hinayupak na yan, yung buwaka ng inang yan. Alam mo si Lisa, may short ko lang ng konti, mga kababayan. Alam mo si Lisa Tanas, talagang inahire niyan mga manggugurgur or mga sindikato or talagang masasamang damo. Bakit? Lahat ng mga tinanong niya, nung nandoon ako sa Pilipinas, tinatanong niya, kunyari si SPO 2345, si General 12345, tatanungin niya, do you think she or he can deliver? Nasa vlog ko yan. Ibig sabihin, the reason why si Lisa Tanas at si Marcos, ang mga inuupo niya, mga sindikato or manggugurgur ng tao o kayang bastusin ng batas. The reason why ako, hindi nila ako kasapi. Dahil Abril pa lang, nung nakita ko yung mga kantarantaduhan nila, right there and then, pinakita ko na sa inyo, minessage ko siya. Sabi ko, Lam, alpot, patutot, bigaon. Diba? Sabi ko sa kanya, napapaligiran ka ng bad eggs, yun pa sabi ko. Nahingi siya ng pasensya, bigla akong, kasi tungkol yun sa ticket, na dinorobo yung ticket ko ng mga putang ng mga taga, yun gayon yan sila, bukang kang kung sino pa man, o si Taning o sino pa man. Sinabi ko sa kanya, kasi sabi niya, I have 2 tickets, tapos 2 tickets dun sa ano na yun, sa meeting de avance, tapos isa na lang. So, sinabi ko sa kanya, tapos nakita ko yung mga tao, gano'n. So, sinumbong ko sa kanya. Pero sabi ko, hindi pa tayo nananalo,
pero yung mga nasa paligid mo, mga masasamang damo na, sinabi ko sa kanya. Kasi all I thought, mabuti siyang tao para siya sa Pilipino. Kaya sinasabi ko yung nakikita ko. Sinumbong ko rin sa kanya na yung mga elderly doon, na mga Marcos loyalist na pinababayaan, wala pa na siyang pakialam. Ako pala yung concern doon. But anyway, kaya wala ako doon kasi hindi ako masamang tao, hindi ako pugmugurgur ng tao. Ang kinukuha ni Marcos Jr., ang kayang gumurgor, ang kayang mga abuso ng kapangyarihan ng batas. Yan ang gusto niya. The reason why kaming mga sumuporta sa kanya, ako, April, alam nyo yan, Agosto pa lang ng 2022. Ay lumisan na ako binolja ko na sila, kaya nga binuking ko yung babaeng sa Malacanang, di ba? Granting na wala pa hanggang ngayon, di pa nilalabas yung TRO, di ba? I don't know kung pakicheck nga kung may update sa TRO. Di ba, pwede pa rin humiling ang Pangulong Duterte ng reconsideration sa Korte Suprema. Maraming paraan para mapigilan or kahit na hindi pigilan ni Bangag. Yun guys, napakinggan natin ang version rin or yung saloobin ni Maharlika. Yung video niya is more than 1 hour. So kung gusto niyo pang makinig kay Maharlika, punta na lang kayo sa YouTube channel niya. Tapos kahapon, napakinggan na rin natin yung side ng Koy TV sa Pro Marcos, yung side rin niya. So, 2 sides na ang napakinggan ko. At, alam mo guys, both team naman, they want the best for the Philippines and for the Filipino people. Yun nga lang, may mga misunderstanding siguro, di ba? Ako naman, I'm open at naintindihan ko ang mga supporters, no? So, nasa sa inyo rin kung ano ang palagay nyo, sino ang tama. I just hope na all of us will be open, yung makinig tayo sa both sides. Ako, wala naman akong problema kung yung isa, sinisiraan yung isa, tapos yung isa, ganyan. Kasi, I can listen to them. I'm not really that into like loyalist sa isang politician lang. At tama talaga yung mga reaction, yung mga YouTuber na sinasabi na itong nangyayari sa Pilipinas, sinasakyan rin ng ibang politician for their own political agenda. So, ginagamit nila si Marcos at ginagamit rin nila si Duterte. So ako, give me more, yung mga link or mga YouTuber na mga, pro Marcos or pro Duterte para pakinggan ko, guys. So, huwag kayong mag-away-away ha, lalo na sa family nyo kung iba ang mga political choices nyo. Dito sa Canada, iba rin ang issue dito. Iba-iba talaga ang mundo ngayon it's not really that peaceful anymore. I just hope someday yung Philippines maging peace kasi talaga grabe na talaga ang corruption sa Pilipinas. Yun lang guys. Ano pa bang mai-recommend nyo na video na panoorin ko? Comment nyo dyan ha. Weeks wala akong work ngayon. Spring break. So sige guys, take care.